Another successful client na naman ang susunduin natin dito sa Terminal 1. Ex-OFW na dito for 9 years. Pero hindi niya sinubok mag-tourist visa dito. Kasi sa 9 years niya dito, alam na niya na pag nag-tourist ka, nag-cross country ka, talagang ma-float ka. So, better to do it on the legal way. So, tanungin natin siya kung gaano ba naging smooth ang proseso niya papunta dito sa United Arab Emirates. So, let's go! So guys, finally, nandito na rin si Miss Edrose sa Dubai. So, kamusta naman po ang biyahe niyo, Miss Edrose? So far, so good naman. And I thank God naman smooth yung process and everything. So, from Manila to Dubai. So, Everything, wala pong question. wala namang question. So, dire-diretso lang ako from the Dire-diretso immigration from Manila and up to here in Yes, immigration. yun yung pinaka nakakatuwa pag talagang ginawa natin yung legal way po, no? Yes, Pero that's ano po correct. yan? There's no hassle pag legal way. Ex-OFW na po kayo. Yes, galing ako in Dubai last year and then I come back this year. Ganun po. Pero hindi nyo tinry mag-tourist visa. I don't want to take a risk kasi nga pag 50-50 and then you know the immigration in the Philippines. So for laging super strict and pag 50-50 siya, hindi siya pag cross country and everything. Hirap. So, lalo na kapag meron siyang OFW nakalagay or any na ex-abroad, record. I guess. Yes. Pag nakikita kasi yun, syempre sa system nila na talagang ex-OFW concerned. Saan po kayo dito na rin? Di ba sabi niyo sa Dubai? Nagtrabaho na din po kayo talaga dito dati. 9 years ako sa Dubai and then Tagal. nag 1 year lang ako break and then nagrekasala yung yung boss ko dati. So I'm here. Talaga? So yung papasukan nyo ngayon is same? Same boss din. Boss, pero different company? Nagtayo siya ng different company. So ako magmamanage dun sa bago niya Wow, company. siya mag-manage. Uy, madam, baka mag-hire kayo sa Pilipinas, walang gastos sa company. Sabihin mo na kami. Kayo ba yung nakausap ko? Opo, Yun. kami din. Nag-inform sa, through WhatsApp. Through WhatsApp. ayun. Anong company po ba yan? Anong klaseng company po? Yung company ngayon is same lang, home automation. So, Automation. smart home. Alam yun Smart naman sa home. mga ngayon, di ba? Sa Oo, mayayaman lahat. na araw. Pipindutin mo lang, gagalaw yung Or cortina. sabihin mo lang, Alexa, Yes. turn on the lights, or turn on the music, or something like that. Saka Ayan. parang nakikita ko na the way kayo magsalita parang matalino kayo. Ay! Parang magaling kayo. No? Hindi naman. So dati ganyan na rin po experience siya dati. Yes, na-office din ako doon sa dati niyang company. So, same lang din naman yung work ko. So, ayaw na niya kasi mag-hire ng bago. So, gusto niya yung ako. No. Ulit, kasi kilala na niya ako. Oo, yun naman talaga yung kagandahan. Kita mo, pero di ba umuwi ka ng Pilipinas? Paano mo siya ni-reach out na parang, gusto ko ulit mag-Dubai or ikaw ang ni-reach out na, balik ka na? Siya yung nag-reach out. Siya yung nag-reach out sa inyo. Wow. Perang kaso ngayon na mas malaki? Ay! Secret eh. Oo. So parang ganun. Kasi nga, syempre, hindi tatanggapin to na. Pero eto ang tanong ko. Kamusta ang buhay sa Pilipinas na 1 taon? 9 years versus 1 taon. Sa Pinas kasi, kung hindi ka rin nagwo-work, labas lahat yung pera mo from dito nga sa Dubai, diba? So, nakaipon ka. So, kailangan mo mag-isip ng paraan na meron ka ding income. So, nag-work din ako doon sa Pilipinas. Nag-work ka doon sa Pilipinas? Hindi ako nagtigil. Dito ba tayo? Hindi ako Hindi kayo tumigil nag-work. Pero, nag-work pa rin ano ang difference sa pag-work sa Pinas saka dito? Mahirap sa Pinas? Hindi ako nahirapan kumuha ng kasi nga, kakakuha agad ako ng work doon sa Pinas. Pero ang sweldo? Pero yung sahod lang, ang different. Kasi nga, iba kasi pag nasa abroad talaga. Pero masaya? Higher. I thank God talaga kasi lahat ng nagiging work ko is masaya. Pero mag-asa sa Pinas? Magastos sa Pinas at same time mas mahal sa Pinas. Kaya nga, bakit ganun? Hindi totoo daw yan. Galing ka dito sa Dubai, 9 years ka pa. Yung mga pagkain dito, ang lalaki ng serving. Pagkakaso sa Pilipinas, mas mahal kesa sa Dubai. No, hindi, pero totoo. Kasi ako parang kumain ako sa isang restaurant dati. Tapos, 3,000. Sabi ko parang, hindi ako kumakain ng ganito sa Dubai na parang, di ba yung parang normal food lang. Normal food. Pero, ano ang reason nyo bukod sa pagbalik nyo sa pagtrabaho dito? Anong reason para bakit Dubai ulit? Dubai ulit. Siyempre, of course, salary. Yes, It's difference, diba? And also, parang nasanay na ako. 9 years ako sa Dubai, so parang nasanay na yung katawan ko. Ang hirap iwan ng Dubai, no?
Yeah. Di ba? Hindi totoo naman, di ba? Nagtagal ka. I-compare mo sa Pilipinas. Pero syempre, mas maganda pa rin kasama ng family sa Pinas. Pero pagdating sa work kasi and the same time, kung gusto mo Security. makaipon agad, Dito talaga. mag-abroad ka. Hindi lang work, security, yung mga places, yung weather din. Let's say mainit, pero mainit lang. Pero 6 months din malamig, no? Oo. Kaya okay. Kaya So, okay lang din. so ngayon, marirecommend niyo po ba yung company namin sa pag-process? Yes! Kapag I recommend AAB. ADAA po. AAB, sorry. Sa kung meron kayong kakilala na employer dito na gusto nyong pumunta dito from Pilipinas, ganyan. So, reach out nyo lang sila. Na-reach out ko din sila through WhatsApp. So, meron sila, I think sa YouTube ko sila nauna nakita. Nakita niyo po kami. So, may interview, something like that. So, nag-try ako, baka why not, na tulungan din ako, di ba, na in legal way. So, ayun. At ngayon, ayan nga, nandito na si Madam. Yes, Kasi, walang hassle, walang questions about sa immigration sa Pilipinas, dire-diretso lang siya. pero, dun sa Pilipinas, ano lang po yung ginawa niyo? Naghintay. Hindi, totoo naman. Waiting game talaga to, guys. Kasi talagang approval kay consulate. Yes, Approval dito oo. sa dito Pero sa mabilis QA. lang naman. Mabilis lang. Unlike nung pag talaga is matagal. Oo, diba? matagal. Pero sa kanila, super bilis ang process. Pero, ang ginawa nyo lang is minedical lang kayo. Medical lang. Tapos online PIDOS. Yes, PIDOS Yun lang. So, online. sobrang dali lang talaga ng process. Waiting game lang talaga to kasi minsan nasa 1 month. Umabot pa bang 1 month? Mabot yung one. Kasi ako yung hindi nagbukas. Pero Ayun, oo dapat nga less pala. than 1 month siya. Actually, dapat. Less than 1 month siya. Oo, yun nga. Si Madam nga yung hinihintay namin mag-book ng ticket Kasi gusto ko pa mag-stay muna. Oo, Pinas. pero at least na nyo na okay na kayo sa Pilipinas. So panibagong buhay ulit dito, work ulit, and sana mas maging okay kayo. Mas okay ngayon kasi hindi na kayo magpapa-verify sa consulate. Kasi kung na-verify na yung contract nyo, Kaya nga. naranasan nyo din po pumila sa consulate noon. Dati. Magpa-verify. Hindi na. Kasi direct hire din ako eh. Direct card din kayo. Hindi ako nag-tourist dito. Pero direct hire ako sa matagal yung Pilipinas. process noon nyo. Oo, naka 1 month yata ako mahigit. Something like that. Pero yun na naman pala. So, baka para kay Ate Ann, di ba? Ay, oo. Mashallah. Kasi sa 9 years, tapos sana ganun-ganun lang. Okay, 1 year vacation. Dami kong ipon. Hindi naman. Okay. So, thank you so Thank much you po, so Miss much. Edros. And welcome po sa Dubai. Again, kasi ex-OFW Yeah, welcome back home Yeah, to welcome UAE. back. So, Yes. saan po kayo didiretso niyan? Albar siya. Layo. Doon ang ko talaga yung place. Yung place niyo. At nung last year, doon din ako nakatira. Oo, kung saan ka talaga na dito, no? Kasi kami Riga. Gusto namin sa Riga. Sorry. Parang ganun po. Dati nagtiraan ako sa Riga. Mahirap din iwan na Riga. Ang dami kasi ng mga Pinoy, ang dami mga foodie kasi doon na pang Pilipino. Para ka din. lang nasa Philippines pa. Yes. Pero pag sa bar siya, ganun din. Kasi ano na rin siya crowded na rin madami sa na lugar. tao. Yeah. Okay, so sige. Alam kong Thank pagod you na so si much. Madam. So, thank you sa Thank you tiwala. so much. So, alam na ni Madam in Dubai. 9 years na siya dito. Yes. And kayo na po bala. Thank you Thank you po. po. God Thank bless you so much po. Opo, welcome po. Thank you po. God At ayun na nga guys, nakarating na dito si Miss Edros ng smooth ang lahat na naging proseso. So kayo, kung meron kayong mga ka-employer na dito sa United Arab Emirates, gusto nyong i-process ang mga documents on a legal way or na-upload na kayo dahil employment visa ang binigay sa inyo without OEC or gusto na employer nyo mag-tourist visa kayo, huwag nyong gagawin yung mga ganong bagay na walang complete documents. So message us on WhatsApp and on our social media platform at tutulungan namin kayo kung paano pumunta dito on a legal way. Thank you! Bye!